gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinupuri natin muli ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na misa. Tayo ay tunay na pinagpala ng Diyos. Kahit na napakabigat minsan ng buhay, marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Hindi nagkukulang ang kanyang pagmamahal at pagpapala sa ating lahat. Napakaganda ng buhay na ito, pero pumapangit lang dahil sa ating pag-iisip. Pagpangit ng iyong naiisip, magiging pangit ang iyong karanasan. Kaya naman, hilingin natin sa banal na misang ito na tayo ay tulungan ng Diyos na maalis at malinis ang ating mga isip sa mga negatibong bagay para manatili ang kanyang kapayapaan at maramdaman natin muli ang tuwa sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan naniwala tayo na pangit ang nangyayari sa ating buhay, na walang positibo at mabuti na binibigay ang Diyos. Hingin natin muli ang kanyang awa para tayo ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong kinupkop, ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos. Aniya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos hinarap ni Amasiyas si Amos, bulahan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol na nag-aalaga rin sa mga punong igos.
Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan. Ang mga anak mo, paghati-hatian ng iba ang iyong lupain, at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang hatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang ngatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Matuwid ang katulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng Panginoon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyawong bungang idudulot. Matuwid ang katulan ng Panginoon ng tanan. Yawong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang katulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto. Maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay ng hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito nadalisay at malinis. Matuwid ang katulan ng Panginoon ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sumakay si Jesus sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba na naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao,
At sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating banal na misa. May napakaganda pong kasabihan. Sabi, positive people also have negative thoughts, but they do not let their negative thoughts to control them. Ang ganda po, no? Kahit na ang mga pinakamasaya, pinakapositibong tao, may naiisip din na masama yan. Pero ang pagkakaiba, hindi nila hinahayaan ang kanilang mga masasamang naiisip na kinokontrol o sinasakal sila. Lahat naman po tayo, hindi po ba? Gusto natin na maging masaya ang ating buhay. Pero ano ang nagiging hadlang ng iyong masayang buhay? Yung iyong pangit at masamang pag-iisip. Napakaganda po ng tanong ni Jesus dito sa mga Pariseo na nakasaksi ng himala at milagro. Isipin nyo na po na itong taong paralitiko, pilay, hindi makatayo, nung pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan, bigla itong tumindig, bigla itong tumayo, bigla itong bumuti, bigla itong lumakas. Pero ano ang nasa saloobin, ano ang nasa isip na mga Pariseo? Sabi nila, sino ba naman ito na nakakapagpatawad ng mga kasalanan? Kalapastangan ang kanyang ginagawa, masama ang kanyang ginagawa, hindi tama ang kanyang ginagawa. Ang ganda na po na nangyari, hindi po ba? May milagro na silang nasaksihan, pero ang sama pa rin ng kanilang isip. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Bakit ganyan kayo mag-isip? Why do you harbor these bad and evil thoughts? At maganda din pong itanong yan, hindi po ba sa atin? Bakit ba sa dami-dami ng mga milagro at himala at pagpapalang na binibigay ng Diyos sa iyo, bakit hanggang ngayon ang sama mong mag-isip? Bakit ang pangit ng iyong paningin at pananaw sa buhay? Opo, hindi natin maiiwasan yan. Dahil pumasok ang masama sa ating buhay dito sa mundo, ang demonyo, ang dyablo, siya ang bumubulong sa iyo, siyang nagpapakita, siyang nagtatanim ng mga masasamang kaisipan dyan sa iyong loob. Pero ang tanong ngayon, paano natin gagawing positibo ang ating pag-iisip? Paano natin maaalis ang ating negatibong isip? 3 bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo. Sa susunod na kayo ay makakapag-isip ng masama o pag pumapangit na ang iyong pananaw sa buhay. 3 things that you should do to remove your negative thinking. Unang-una po, huminto ka at magpasalamat. In order for your mind to remove negative thinking, in order for you to become more positive in life, you should stop and be grateful. You should stop and thank the Lord. Amen? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. When you are thankful, it is so difficult to become negative. Pag nagpapasalamat ka, mahirap na sabayan mong galit ka. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka maiinggit. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka matatakot. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka malulungkot. Bakit negatibo ang pag-iisip ng mga Pariseo? Kasi wala silang pasasalamat sa Diyos. Kung nagpasalamat lang sila na ang tao ay biglang gumaling, di ba hindi na sila makakaisip ng pangit at masama sa ginagawa ng ating Panginoon. Kapag nag-iisip ka ng masama, yan ang unang-unang gawin mo. Magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo na ang buhay mo gaganda. Alam niyo po, kapag nagising kayo ng ganito, bless kayo. Tandaan niyo po, ha? Pagkagising niyo ng umaga, kung meron kang kama, bless ka. Kung nagising ka, nakakakita ka pa, bless ka. Kung nagising ka, merong pagkain kahit na tinapay dyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang sasakyan,
bless ka. Kung nagising ka, meron kang pera kahit na kakaunting kusing, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak, meron tumutulong sa'yo, bless ka. Alam niyo pong isang nakakapagtaka, may napapanood po ako, mga tao, pinipicture nila, nakatira po sa mga estero, yung kanilang mga bahay, tinayo lang po nila sa ilog, napakaliit ng kanilang mga bahay, wala man silang kama, pero ang sarap nilang matulog. Lumalaban sila sa buhay. Ang mga taong yun, oo, mahirap ang kanilang kalagayan, pero blessed sila. Kasi kahit na ano man ang binigay ng Diyos sa kanila, marunong silang magpasalamat. Remember, there is always something to be thankful for every day. So fill your mind with gratitude and you will always feel positive. Amen? Pangalawa, pag nagiging negatibo na ang iyong isip, kailangan burahin mo yan. You have the power to cancel your negative thoughts. Burahin mo ang masama mong naiisip. Mga kapatid, tandaan niyo po na hawak-hawak natin ang remote control ng ating buhay. At dyan sa iyong remote control, may delete button dyan. Pwede mo naman burahin pag ayaw mo yan, pag pangit yan, pag nakakasama sa'yo yan. Kung nga ang Diyos, kaya niyang burahin ang kasalanan ng tao, pati din po tayo kaya nating burahin yung masama na ating naiisip at yung masama na nagawa ng ibang tao sa atin. Ano po ang ating pinagdarasal sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, kamukha ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tingnan niyo po, kung papatawarin mo yung ginawang masama ng ibang tao, papatawarin ka, i-erase, buburahin, lilinisin ng Diyos yung din mga masamang ginawa mo. Ibig sabihin, magiging positibo, magiging payapa, magiging malinis muli ang buhay mo. Remember this, if you entertain bad thoughts, they will stay. Bakit hindi umaalis yung mga pangit mong naiisip? Kasi hinahayaan mo silang manatili sa iyo. Kasi ine-entertain mo sila. Kasi pinapansin mo sila. Kung hindi mo sila papansinin, sa tingin niyo po ba, mananatili yan? Di ba hindi? Kamukha sa isang tao, sa isang bisita. Pag hindi mo ine-entertain, hindi mo pinapansin, ialis din yan. Lalayo yan. Hindi mananatili yan. Kaya nananatili ang mga negatibong naiisip natin kasi napakabait natin sa kanila. Kasi hinahayaan natin na manatili sila sa ating mga isip. If you do not want these negative thoughts, then see them to the exit. Then kick them out. Then remove them. You have the power to do that. Alam niyo po, nakakatanggap din naman ako ng mga negatibong comment sa Facebook, sa YouTube. Yung mga iba nga, hindi naman mababait yung sinasabi sa akin. Napakasakit po nilang manalita. Minumura pa nga ako eh. Siyempre dahil tao din po ako, nagdaramdam din, nasasaktan, naapektuhan. At kung minsan nakikita ko po ang aking sarili, pag triggered ako, pag apektado ako, mag-uumpisa po ako mag-type din. Magsusulat din po ako ng masamang comment, magre-reply ako. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Panginoon, bago ko po isend, binubura ko po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong delete button. At dahil po doon, nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking isip. Baka naman kaya hindi ka masaya at payapa. Kasi hinahayaan mo na tumakbo yung mga negatibong pag-iisip mo sa iyong damdamin. Tandaan niyo po, ano man ang ating nasasabi, nag-uumpisa sa isip. Ano man ang ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating pananalita. Another good way to clear our mind is to always pray. Ang gawin mo, huminto ka, magdasal ka, alay mo sa Diyos, mag-meditate ka. What is meditation? Meditating is focusing on something else rather than the negative thought. When you meditate,
you focus on good things, most especially on the Lord. Subukan niyo po, pag sa susunod na tulirong-tuliro na kayo, litong-lito na kayo, bigat na kayo sa inyong mga naiisip, bakit hindi niyo buksan ang Biblia? Focus on one verse. Meditate on that one verse. O kung hindi naman po, you can start to say a mantra. One verse, one word, one sentence in your prayer. Ako po, pag bigat na ako, nalulungkot ako, napapagod na ako, nangangawit na ako, nalilito ako sa buhay, madalas ang paulit-ulit na sinasabi ko po, just to clear my mind, just to give me peace, sinasabi ko po sa akin dasal, come Holy Spirit. Pag hindi po ako makatulog paggabi, pag ako'y nag-aalala na kung ano na naman nasasabihin ko sa homilya, habang ako po ay nakahiga sa kama, paulit-ulit ko sinasabi, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Effective po. Kasi pagkagising ko, may pinapaisip na ang Diyos sa akin na kailangan ko sabihin sa inyo. Subukan niyo po paulit-ulit, magdasal kayo. Kahit na ang pangalan ng Panginoon, pwede mong paulit-ulit na sabihin, malaking tulong yan, to clear your mind, to delete the negative thoughts, to give you happiness, joy, and peace. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag meron ka ng negatibong naiisip, isipin mo, hinayaan ng Diyos yan na maisip mo para makatulong sa iyo. Believe that your negative thoughts are there to help you, to improve your life. Negative thoughts, if you use them, can help you to grow. So in the end, negative thoughts, negative experiences also, can also be positive for you. Amen? Tandaan niyo po, ang isip ng tao parang salamin. Ang nakikita mo na pangit sa iba ay talagang pangit na nangyayari sa iyong sarili. Ang mga Pariseo, hindi nila tanggap ang pagpapatawad ni Jesus. Bakit? Kasi hindi rin nila mapatawad ang kanilang sarili. May sinasalamin sila doon sa kanilang nararanasan. Kaya nga, imbis na tinitingnan natin yung mga bagay-bagay sa labas, umpisan po natin na suriin natin ano ang nangyayari sa ating loob. The next time that you have a negative thought, analyze it. Suriin mo, pag-aralan mo, ano ba ang tinuturo nito sa akin? Paano ako lalago, uunlad sa pamamagitan nito? Understand, my dear friends, that your negative thoughts can help you to grow. Kaya nga, sa susunod kong iniisip mo, pangit ko, anong tinuturo niyan? E di magpaganda ka. E di ayusin mo ang sarili mo. Sa susunod, pag iniisip mo na, wala talaga akong kwenta. E di magsipag ka. Gawin mong mahalaga ang iyong buhay. Make something out of yourself. Turuan mo ang iyong sarili to have a skill para maging kapaki-pakinabang ka. Sa susunod na sasabihin mo na, di naman talaga ako marunong eh. E di mag-aral ka ng mabuti. Kung sasabihin mo na wala talagang pag-asa eh, e di lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Ang mga negatibong karanasan ay tulong din ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. My dear friends, your negative thoughts is a peak helping you on how you can improve and grow as a person. Magandang itanong, saan ba ako dinadala ng aking mga negatibong pag-iisip? Saan ako gustong dalhin ng Diyos? Bakit niya pinapaisip ang mga negatibong bagay na ito sa akin ngayon? Bakit mahalaga ang positibong pag-iisip? Tandaan niyo po ito. With a positive mind, you become powerful. With a positive mind, you can be happy. And only with the positive mind that you can help others. Malakas ka, masaya ka, makakatulong ka sa iba kapag positibo at mabuti ang pag-iisip mo. Amen? Kaya nga po, sagutin natin ang tanong ni Jesus. Bakit ang sama ng isip mo? Para magbago ang ating buhay, kontrolin natin ang ating isip. Huwag kang magpapakontrol sa iyong isip kasi maliligaw ka, mawawala ka, at magwawala ka sa buhay. Umiwas sa negatibong pag-iisip. Paano?
Una, magpasalamat. Pangalawa, burahin mo, linisin mo ang negatibong isip mo sa pamamagitan ng panalangin. At pangatlo, gamitin mo ang negatibong pag-iisip para sa pag-unlad at paglago ng iyong buhay, lalong-lalo na ang iyong kaluluwa. Yan ang ating ipatulong sa Diyos sa banal na misang ito dahil ang Diyos sa kanyang turo nalilinis ang ating mga kaisipan, ang ating kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo ay lumalakas muli at nagkakaroon ng panibagong buhay. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang sa sakramento ng pakikipagkasundo naway laging magpakita ng habag at panghunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsundo kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinapasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pagindapating gumanap sa pagdiriwang na paghahain na iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla,
sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Santo Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang isip natin maaaring maging kaibigan o kalaban natin. Always remember that your mind can be your best friend or your worst enemy. Paano mo magiging kaaway ang iyong isip kung palagi mong ini-entertain, pinapakinggan, sinusundan yung mga negatibong naiisip niyan? Pero magiging kaibigan mo yan kung didisiplinahin mo. Pag may disiplina, may kontrol ang isip, magiging positibo ang iyong isip, at pag positibo, magiging masaya at payapa ang iyong buhay. Paano pagdidisiplina sa isip? Pag nakakaisip ka na ng masama, pasalamat ka, magdasal ka para mabura yung mga pangit na naiisip mo. At pangatlo, palagi mong isipin at itanong, ano ba ang tinuturo nitong negatibong isip na ito? Paano ko gagawing mas asensado, maunlad, at paano palalago ang aking buhay at espiritual na kalagayan? Isang magandang dasal, pag tayo po ay nakakaisip na ng masama, paulit-ulit niyong sabihin, "Come, Holy Spirit." So ngayong maghapon, kung kayo man po ay nangangamba, repeat those words 3 times. Sabihin niyo po, "Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit." Dahil ang banal na Espiritu ay ang liwanag para po sa ating mga kaisipan, sa ating puso. Ang banal na Espiritu ay ang ating gabay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.